Sa ibang balita naman, nananatili ang pagkakaisa ng mga senador ng administrasyon. Tiniyak ito ni Senator-elect Alan Peter Cayetano matapos ang matagumpay na midterm elections. Pinabulaanan din ni Cayetano na siyang ugat ng kontrobersiya laban kay Senator-elect Loren Legarda. Ang ulat mula kay George Bandola. Minsan pang tiniyak ni Senator-elect Alan Peter Cayetano na hindi hati-hati ang mga senador sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sabi ni Cayetano, una sa issue ng Senate Presidency, wala raw alitan sa pagitan nila ni Senator Franklin Drilon. Napaulat na matunog ang pangalan ni Cayetano bilang contender ng Senate Presidency. Well, siyempre isang karangalan na mabanggit ang pangalan mo, makonsider ka bilang leader ng Senado. Napakahirap maging senador tapos magiging leader ka para mga senador, no? Having said that, isang team kasi kami at may consensus. Siguro isang dahilan kung bakit nabanggit, aside from yung magagandang programa, ay pinakamalaki kasing block sa Senado ang National Party, no? Sino man ang maupo bilang bagong leader ng Senado, nais lang ni Cayetano na magiging patas ang chairmanships ng Senate committees sa ilalim ng bagong liderato. Alam mo, 2 buwan pa at hindi pa formal na nagdeklara ang kahit sino na gusto niya maging Senate President. So ang papayag ko lang ay hindi para sa pag-awayan namin ang committees o ang Senate Presidency, kasi ang expectation ng tao kung anong pagkakaisa ng Team Pinoy, yun din ang pagkakaisa sa mga programa. But lastly, sana makasama na namin ang una sa pagkakataon na ito at isang tabi muna natin ang partido, no? Samantala, pinayapan na ni Cayetano ang issue sa pagitan nila ni Senator Loren Legarda. Sabi niya, hindi naman totoo na siyang ugat ng mga kontrobersiya laban kay Legarda noong kampanya. After the election, especially nung after the proclamation, na-clear up at alam na nila kung sinong totoo. So although mas maganda sana sa akin kung may nag-apologize sa akin, pero wala na rin yun. I mean, we have to forget and move on talaga. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.